slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. You wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Sa wakas, lumantad na naman ay isa sa mga angas ng aktingan sa bansang Japan, ang The Japanese Headache, Backache at Toothache Man, at yan ay walang iba kundi si Ryu Akausan. Sa kanyang YouTube channel ay nag-upload siya ng video na may title na Naoya Inoue vs Stephen Fulton. Ano sa palagay mo? Sa video ito ay nagbigay si Akau ng kanyang reaksyon patungkol sa bakbakan nila ni Inoue at ni Fulton, at dito ay naging prangka si Akau kung ano nga ba ang kanyang prediksyon at reaksyon sa sagupaan nila ng kanyang kaubayan kontra kay Fulton. Ayon sa kanya, tama naman talaga ang mga pinag-uusapan ng ilan. Natutunga na itong si Fulton ay mas malaki at mas mahaba kaysa kay Inoue. Pero sobrang prangka namang sinabi ni Akau na talagang ang Super Bantamweight Division ay malaking division ito para kay Inoue. Pero ganoon pa man, taglay ni Inoue ang bilis nito sa pakikipagbakbakan. Inamin ni Akau na kapag ang pinag-usapan ay ang Black Americans ay talagang mga boksingero sila ng mga bigatin at mga magagaling, at ang ilan sa mga ibinigay ni Akau na halimbawa ay patungkol ito sa current world champion na si Terence Crawford at ang unified world champion na si Errol Spence Jr. Naniniwala si Akau na ang mga black fighters ay may eksplosibong mga suntok na yun bang sumasabog talaga at tuloy-tuloy pa kung magbitaw ito ng mga kombinasyon kapag nakakamoy na ng dugo sa kalaban. Kaya ayon kay Akau, talagang ganyan talaga ang mga imahe nila kapag sinabi mong black fighters sa larangan ng boxing. Nagbigay naman ng komento itong si Akau sa mga nakalaban ni Fulton, tulad na lang ni Daniel Roman ay sama mo na si Brandon Figueroa. Ayon kay Akau, ang mga nakalaban ni Fulton ay oo nga na mga magagaling pero wala silang kakayahan na tulad ni Inoue na may one-punch knockout. Kaya masasabi natin mga kakwento na medyo may kalamangan si Inoue kung ihambing mo yan sa mga nakalaban ni Fulton sa nakaraan. Dagdag pa ni Akau, napanood niya ang laban nila ni Figueroa at ni Fulton at talagang masasabi mo na napakarikit talaga ang bakbakan nila. Kung tutusin ay na-expose nga raw itong si Fulton sa laban na yon sa mga ginawa ni Figueroa sa kanilang bakbakan. Ang isa sa mga boksingero naman na nakalaban ni Inoue na sa tingin ni Akau ay mahirap niyang talunin, at ito ay walang iba kundi si Juan Carlos Payano. Pero nagulat na lang itong si Akau na tinapos na ito ni Inoue sa round 1. Nilinaw naman ni Akau na dahil ang Unified Super Bantamweight Championship ay gaganapin ito sa bansang Japan, talagang masasabi mo na pabor talaga ito sa kanyang kaubayan kaysa kay Fulton na isang dayuhan. Ang payo naman ni Akau kay Inoue na kung kaya ni Inoue na sa early rounds ay makakuha siya ng mas maraming mga puntos kaysa kay Fulton, ay pagpapatuloy lang niya ito hanggang sa huling round. Alam ni Akau na mahirapan si Inoue na gawin ito na mas mangunguna siya sa puntos kay Fulton, lalong-lalo na itong si Fulton ay babagyo niya talaga itong si Inoue ng mga maraming mga jabs, at dapat mag-ingat si Inoue dito para hindi niya kakainin ang mga papitik-pitik lang ng mga jabs ni Fulton, lalong-lalo na itong si Fulton ay may mas mahabang galamay. Naniniwala naman si Akau na itong si Fulton ay mas hamak talagang magaling pa kaysa kay Sonya Boy na si Paul Butler. Nakakasiguro si Akau na sa laban nila ni Fulton at Inoue ay talagang bakbakan nito kaysa ikukumpara mo yan sa laban nila ni Inoue at ni Butler. Kapag di kita naman ang laban ay dapat na itong si Inoue ay magpakawala ng body shots at may bigla ang bira naman sa mukha ni Fulton. Kung ito ang mangyari sa laban mga kakwento ay talagang may tsansa talaga na mapabagsak ni Inoue itong si Fulton. Pero para kay Akau, hindi siya sure kung matapos ba ang laban nila ni Inoue na may manakdan o baka nga ito ay aabot pa ng desisyon. Pero ganun pa man mga kakwento, sa mga ibinigay ni Akau na mga dahilan, ating masasabi na may ibubuga talagang itong si Inoue kay Fulton. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.
Samantala, tila ba, medyo kumambyo na ang promoter ni Ryan Garcia at ibinigay na niya ang corona kay Gervonta Davis bilang the best lightweight fighter of the world at sinabi niya na Tank is the guy, there's no doubt about it. Kaya talagang walang duda na itong si Davis talaga mga kwento ang hari sa lightweight division kahit pa ikukumpara mo yan kay Shakur Stevenson, Devin Haney at Vasily Lomachenko. Mga kakwento, kahit na binanggit ni Akao ang mga bintay ni Inoue kay Fulton, pero base sa tono ng pananalita ni Akao, ay tila ba nagpapahiwatig ito na talagang may kakayahan itong si Inoue na talunin ang kampiyon na si Fulton at lalong-lalo na may bintay si Inoue dahil sa baluarte niya gaganapin ang bakbakan. At sa mga pagbubunyag naman ni De La Hoya mga kakwento, aba teka, kung ikaw si Ryan Garcia, ano kaya ang magiging reaksyon niyo dito na ibinunyag ng iyong mismong promoter na opinyon? Dagdag lakas ba ito kay Garcia? O tila ba parang nakakawala ng gana dahil mas bilib si De La Hoya sa kalaban kaysa sa kanyang mismong alaga? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo matatapos mga kwento, i-shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Garcia Yolito, kay Kakwentong Domingo Salona, kay Kakwentong DJL Sports TV. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.